things, I'm not a hypocrite. O, diyan, may departure time na, di ba? So, nandito ko. Normally, nag-usap kami. So, ayoko. Tapos, sabi ni, somebody went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Gumuna ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is I said the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. So yun, then after that, talaga, I stopped there. I do it again. Mm-hmm. I mean, that's not right. You don't do that. That's entitled politics. You're in the government. You're the vice president. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, behave. Kung pwede ko daw pong basahan si Ma'am Lisa Marcos. Naku, ayun na tayo. Dami po nagre-request. So again and again po, kung makararating man po ito sa kinaukulan, hindi ko po kilala si Ma'am Lisa Marcos. Hindi ko pa po siya, hindi ko siya kilala na get together or something. Kilala ko siya bilang asawa ng ating presidente. Kung makikita nyo po ito po ay isang lalaki po. Pero again po, ang binabasahan ko po ay si Ma'am Lisa. Hindi ko alam ba't dumating ito. Ito po ay isang lalaki o ito ay isang kinahaharap na intriga. Yun po ang ibig sabihin nun. Sa isang lalaki, may isa pong intrigang kinakaharap si Ma'am Lisa Marcos, which maaring ito po ay gumugulong na intriga na mayroong kinalaman sa kamatayan. Kaya po hang. Ito ang kasunod. Umiikot ang mundo. Ang ibig sabihin, kaya po pala ito lumabas. Ito ay talagang didikit at didikit sa pangalan niya. At may gumugulong po yan na batas. Ibig sabihin, mayroong kasong involved. Pero hindi ko alam kung ano po yung kasong yon. Kung ito ba ay point out siya, pero lumabas po sa kanya. Kaya ang sabi dito po, Dawit ang pangalan niya sa kasong ito. At ito po ay gumugulong. Ibig sabihin ng gumugulong, kaya ayan po ang gumugulong. Ito po ay nagpapatuloy at ito po ay dinidinig. Malalim ang Tagalog. Dinidinig sa korte o sa batas. Ayan po. Pero nakadawit po, dumawit po sa kanya yan. At kailangan niya itong masolusyonan o marisolbahan ang pagdawit ng kanyang pangalan kung hindi po ito'y nangangahulugan ng pagbagsak ng kanyang pangalan. Ayan po. Bakit po sinabi ko again na pagbagsak ng kanyang pangalan at makakasira sa reputasyon ng kanilang pamilya dahil po kung napapansin niyo po, ito po ay tagumpay na nakabaliktad. Ang ibig sabihin, ito po ay gumugulong pa lang. Hindi pa alam kung magtatagumpay na malinis ang pangalan niya o ito ay madidikit at madidikit sa kanya habang buhay. Yun po ang ibig sabihin nito. One, two, three. Excuse mo. Sa ngayon po ay nasa malayo ang atmosphere ng ating si Ma'am Lisa Marcos. On and off, ayan nga po, parang on and off na malayo, malapit. So, ibig sabihin siguro, syempre sila may capability para umalis o bumalik. Pero ito po ay mukhang may kinalaman dito ang kanyang pag-alis ng Pilipinas at paglayo. Yan. Paglalakbay niya na para siyang walang pakialam, may inaayos, parang gano'n. Walang pakialam, may inaayos, parang may nililinis sa kanyang pangalan. So, marahil ma-atensya ng mga batas dito. Tapos, ayun, wala po ang atmosphere niya dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung nasaan siya. Pero, pabalik-balik lang po siya. Yun ang sabi po dito. So, hindi siya nawawala. May nagsasabi po kasi, nasaan si Ma'am Lisa Marcos? Sabi po ng tarot po ito ha, on and off siya. Umaalis, bumabalik.
Umaalis, bumabalik. Pero mayroon siyang mga dapat ayusin. Kaya siya umaalis at bumabalik ng Pilipinas. May kakaharapin po si Ma'am Lisa Marcos na intriga. Magpakaingat po kayo. May future na parating na napakalaking intriga at ito may kinalaman sa isang kamag-anak na lalaki na ito ay haharap at maaaring mapag-usapan ng buong mundo at ito'y maging isang expose. Ayan po. Mag-ingat. Ang sabi po rito ay mananatili ang kanyang pagsuporta po ito sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya, lalong-lalo na po sa isang kamag-anak. O bakit ganun? Ay, kamag-anak na maaaring kapag nagpatuloy na suportahan niya, ay magdala rin sa kanya sa malaking kahihiyan. Ito po yun. Nakita niyo ang lalaking nakataob? Kaya sabi ko po sa inyo, ayun, paghawak niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga minamahal, lalong-lalo na sa isang lalaki. Bakit po nasabing kamag-anak ito? Kung makikita niyo po doon yung lalaki, kapag po yan ay white, asawa. Ito po ay naka-black, naka-itim. Tapos po nakabaliktad. Tapos kung mapapansin niyo may blood doon. So ibig sabihin, kamag-anak na lalaki na maaaring maghila sa kanya pababa. Ito po ay ang paglaban. Ibig sabihin, may kinakalaban siya at may kinakaharap siya na isang malaking kaso. Hindi ko po alam to pero malayo po itong kasong ito. Wala po ito. Maaaring ito'y usapin or kaso. Interpreter lang po ako. Meron po si Ma'am Lisa Marcos na kinakaharap. Hindi ko po alam kung ito ay kaso o usapin. Pero ito po'y nasa malayong lugar. Yan po. Paano po nangyaring usapin? Kasi po, napapansin nyo po, may hawak siya, na lumalaban siya, nag-iisip, pinipilit niyang maging white ang sitwasyon. So, meron siyang ipinaliliwanag. Hindi ko alam ito kung ano to, kung kaso o usapin. Malinaw po ang sinabi ko, ha? At maaaring kung hindi niya aasikasuhin ay magbibigay sa kanya ng isang malaking kabiguan. Kaya dapat niyang asikasuhin kung ano yan. Dahil naririto po, ayon sa tarot, isang kabiguan ang kanyang kakamtan pag hindi niya ito nalusutan itong usapin na ito na kanyang kinakaharap sa malayong lugar. Ko alam kung ano yan. Bayan. Puro ano po ito, balakin. Ito ay balakin, mga plano niya. Ayan po, na hahadlangan dahil masasangkot sa isang investigasyon. Hindi ko po alam kung anong investigasyon na yan. Pero itong masasangkutan niya ay mula dahil sa kanyang kadugo din. In the near future po, ito ang sinasabi ko. Pero dito ay pinakikita talagang ang matatag nilang pagmamahalan at pagsasama ay talaga namang susukatin ng panahon. Ayan. Ito pong katatagan ng kanilang pagsasama ng kanyang kamag-anak at ng kanyang asawa at ng kanyang anak ay susukatin ng panahon. May darating po sa kanilang pagsubok. Itong pagsubok na ito is kakaharapin bago matapos ang terms ng ating President Marcos. Pero nakita naman dito na talagang ano sila, pilit nila ipapakita na strong ang kanilang relationship. Kailangan silang magtulungan mag-asawa at payuhan niya ang kanyang mister o si President. Ito po, kita niyo ang lalaki, ha? Presidente po yan na pinipilit niyang, ito kung makikita ninyo, may mga perang nakalagay dito, mga gold, kita-kita niyo naman, di ba? Tapos nakabaliktad,
Ibig sabihin, may kasasangkutan sila na isang malaking question ng batas tungkol sa pera. Ayan po. Ayan, mako-question po sila tungkol sa pera. Ayan. Coming po ito. Batas po ito na kinakailangan nilang maipaliwanag ang lahat. Ang hirap ng pag maraming pera, ang dami nagko-question. Pag wala naman pera, mahirap din. Ayan, naku. Kinakailangan pag-isipan ang lahat ng mga binibitawang salita, Madam Lisa Marcos. Kasi po, may mga taong tila baga hindi naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa inyong bibig. Kahit pa ito ay pinapakita nyo through your action. So mag-ingat po. In the near future po, may mga question na lalabas at madadawit na naman po sa mga iskandalo. Sapagkat si Ma'am Lisa Marcos ay pinanganak talaga na may salapi, may pera, ibig sabihin, hindi siya galing sa hirap. Ayan, kaya nakalagay na. Ang ugali niya talaga po ay, wag naman po magagalit sa akin, pero sinabi po ng tam, may pagka na maldita. So, talaga may pagka, kung anong gusto niya, gagawin niya. Kung ano yung i-command niya, kailangan yun ang masunod. Yun po ang kanyang karakter. Ayan. Ito ay pagpaplano na hindi ko alam kung hanggang kailan, pero nagnanais na lumayo. Isang pagpaplano po ito in the future na nais lumayo at manirahan sa isang malayong lugar, malayo sa Pilipinas. Yun po ang lumabas dito sa tarot. Isang plano na may pupuntahan, ito po yung future na pupuntahan, na malapalasyo at magandang lugar na doon maninirahan. Ito po yun. Okay, dahil maabot ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po.